with regards to the statement of PIDEA, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, after in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot ho sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. So it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Grabe talagang kasinungaling ng tao na yan. Halata man kung nagsasalita, di ba? Halatang minimorize niya yung script na pinapasunod sa kanya. Yung script na gusto niyang papalabasin, minimorize niya. Makikita mo man kung yung delivery niya. Halatang nag-iisip. Dito naman po sa naging pahayag ni nung unay umamin ito na isang sa drugs, no, patungkol sa drugs, pero meron po siyang isiniwalat din sa nagpapatuloy na Quadcom. Sabi dito, i-quote ko lang, ay ito'y patungkol dun sa pinilit mo raw siya nung kayo po ay PNP chief na magsinungaling at ikonekta si dating Senador Leila de Lima sa illegal drugs. Sabi pa niya dito, I-quote, isa sa sumundo sa akin ay si Police General Bato de la Rosa kung saan sinabi niya sa akin na idawit ko si Peter Lim sa kalakaran ng droga sa Pilipinas, pati na rin daw si Leila de Lima para madiin at bago pa man yon, pinilit nila ako na umamin na ako ay may kinalaman sa droga. Ano po masasabi niyo po dito, Senador? Admar, isa-isahin ko, no? Kung gaano kasinungaling yung gago na yan. Kasi kung sabi ko, pag makita ko, suntukin ko yung mukha niyan eh. Sobrang kasinungaling. Alam mo, unang-una, sabi niya doon sa Quadcom na sumulat daw siya, nag-request daw siya na umuwi sa Pilipinas para harapin yung kanyang problema. Napakasinungaling. Pakita ko sa iyo yung news report ng Al Jazeera ba yun? Anong stasyon doon sa Abu Dhabi? Nandoon ang report na siya, kasi ganito nangyari niyan, kaya yan nahuli. Dahil missing niyan dito, di ba? Lumayas yan. Nagtago doon, nag-abroad, pumuntang Hong Kong, tapos pumuntang Dubai, Abu Dhabi. Ngayon, merong isang OFW na nakabase sa Abu Dhabi na nakakaalam sa kanyang location kung saan apartment siya nagtatago, saan siya nag-stay. At kumontak sa opisina natin, sa Office of the Chief PNP. Kaya, pinapapalo up ko sa ating AIDG. Yung AIDG natin, tumawag doon sa yung ating police attaché sa Abu Dhabi para mag-coordinate doon sa Abu Dhabi Police na hulihin yan. So, yung informasyon nanggaling sa ating opisina. So, yun. Ang pinapunta ko yung si General Delbo, si General Pero, pinapunta ko doon sa Abu Dhabi para mahuli yung si Kerwin. So, nagpatulong sila doon sa Abu Dhabi Police. In short, hinuli yan doon. Ang hinuli, turn over sa police attaché natin. Yung police attaché natin, turn over dito kina Delbo at kay Pero, sinamahan yan, pauwi dito sa Pilipinas. Pagdating dito sa Pilipinas, yun, sinalubong ko. So, grabe yung sinungaling niya. Sabi niya, sumulat na nag-request na umuwi, na hindi man siya voluntaryo umuwi, kundi hinuli yan doon. Pangalawa, yung sabi niya na pilit ko doon siya pinapaamin na siya ay may kinalaman sa droga dito. Bakit ko pa siya papaaminin na kalat na kalat naman na drug load siya ng
Albuera Leyte. Bakit ko pa siya papaaminin? Napakasinungaling. Bakit ko siya papaaminin? Na kalat na kalat naman, pati yung tatay niya mismo, umamin mo sa akin, di ba? If you can remember, sumurindir sa akin yung tatay niya. Opo. At galit na galit sa kanyang anak dahil nadadamay ito sa buong pamilya dahil yun na gahit daw, matigas daw ang ulo. Sige pa rin daw kahit na gusto na lang huminto. Ang tatay involved din sa drugs pero gusto na daw niyang huminto pero si Kerwin nagpapatuloy. So yun na. Tapos yung tungkol kay Dilima, sabi niya pinapakausap ko pa daw binigay ko pa daw cellphone, pinakausap ko siya kay Dayan, yung boyfriend ni Dilima. Napakasinungaling. Paano ko siya pagkausap kay Dayan na nung panahon na yun si Dayan nagtatago. Hindi pa nahuli si Dayan. Paano ako magkakaroon ng number ni Dayan? Bakit ko siya pagkausapin kay Dayan? Grabe maggawa ng istorya. At anong motibo ko na kuha sa kanya si Dilima, ipadawi si Dilima na hindi man ako may hawak ng kaso ng Dilima, hindi man ang PNP, ang DOJ man. Wala man kami pakialam doon sa case build-up laban kay Dilima. Ang DOJ mismo ang nag-case build-up at nag-file ng kaso kay Dilima. Walang pakialam ang PNP doon. O bakit ko pipilitin siya na i-implicate si Dilima? Sunod, si Peter Lim. Peter Lim, wala akong alam dyan kung involved yan sa droga. Alam ko lang yan, nung nag-research ako, way back na, after nung sinabi niyang pangalan ni Peter Lim, nalaman ko na kung ano may mga background si Peter Lim sa droga. No? Pero yung pangyari na yung pag war on drugs natin, wala akong alam ng Peter Lim na drug lord. Saan ko nakuha ang pangalan? Sa kanya. Kasi nung dumating siya, kinausap ko siya, tinanong ko siya, saan ba talagang source niyo ng droga? Bakit ang dami mong droga dyan sa Albuera? Sabi na, sir, ang source ko, sir, si Peter Lim. Minsan, kung wala kay Peter Lim, kay General Luot. O si General Luot, bakit ko i-implicate si General Luot? Nakapwa ko PMR yan. Bakit ako magawa ng istorya at i-implicate si Luot? Siya mismo. Sa kanya nang galing yan. Voluntaryo niyang sinabi yung pangalan na yan. O ba, anong motibo ko sa kanila? Hindi ko man wala man akong motive sa mga tao na yan. Hindi man yan mga wala akong nakita motibo na bakit ko pilit siyang utusan na implicate yung mga tao na yan. Na siya mismo nang galing sa bibig niya yan, na yan daw ang source niya. So, yung kay Dilima, anong pakialam ko kay Dilima? Hindi man PNP naghawak ng kaso ng Dilima. Ang DOJ man. Bakit ako gagawa ng istorya na ipa-implicate si Dilima? Grabe talagang kasinungaling ng tao na yan. Halata man kung nagsasalita, di ba? Halatang minimorize niya yung script na pinapasunod sa kanya. Yung script na gusto niyang papalabasin, minimorize niya. Makikita ko man kung yung delivery niya. Halatang nag-iisip.